Hi guys, good evening. Hello, may gabi sa tanan, Bisaya pa. Hello guys, happy patid pasukan guys. Problema na tani kay mamalit na sa tag mga school supply sa atong estudyante. Labi na ako itulo ka estudyante. Kasi yung yung isa ko, yung bunso ko is na siya grade 9 na siya. Grade 9 ba na? Mag grade 3 na siya. So, ang ikaduhan na grade 3. Grade 3 akong ako. Then, dili lang na mo na ngayon kung ako tulo ka buka ko yung estudyante kasi namang pwede pa eskwela. Dili na ako na siya ginag-eskwela. Murag tabang-tabang lang siya. Parang kumbaga tinutulungan ko lang siya kasi alam mo na matalino kasi siya. Sayang kasi pag di siya makapagtapos kahit senior high lang, tinutulungan ko lang siya. Noong nakaraan, binibigyan ko lang siya ng pang-load, tapos minsan, binibigyan ko rin siya ng allowance pag may pera ako. Sayang din kasi pag hindi ko siya binibigyan kasi yung niya, matalino kasi. Sobrang talino niya talaga. Wait lang guys matalino kasi siya, palagi siyang nasa top, tapos palagi siyang may with honors, sayang ba? Tapos, dyan kasi simula nung kaibigan niya ng anak ko, since second year. Simula nung magkaibigan sila ng anak ko, ayun, sinasabi ng anak ko yung mga problema niya, kaya ayun, minsan, syempre nakakaawa din. So, pag may kunting ako, tinutulungan ko siya. So, ngayon, surprise ko siya. Ako na, hindi ko sinabi sa kanya na ako bibili ng school supply. Siguro, sa awa ng Panginoon, baka meron din. Pag bumili ako ng school supply ng anak ko, i-anak ko na siya, isabay ko na siya. Para sayang, kawawa naman. Siyempre, wala na ulit ang papa. Kagaya ko, single mom lang, pero at least ako may trabaho. Pero mama niya wala kasi, kaya galing siya sa school, ba siya, sumasideline siya, nagtitinda ng ukay-ukay, kawawa pa, masipag na bata, kaya gusto ko siyang tulungan kahit makatapos na siya ng senior high. Siyempre, siguro, pag pinala din ako, kung may tulong ako sa kanya, tutulong ako sa kanya, kung gusto niya nga magtrabaho sa sa Macdo. So, wala pa namang update. Kasi sa Macdo kasi may kakilala akong manager. So, nung time na nag-apply, dinala ko siya doon kasi sa Macdo kasi pwede yung working student. So, in-apply ko siya kasi masipag talaga. Galing siya sa school, pumupunta pa siyang Quiapo, magtinda siya doon, kung ano-ano na, ukay-ukay, gano'n, 200 per pag umuwi siya kung minsan 200 daw, 250, yun yung binibigay sa kanya. Sayang ba? Kawawa ba? Kaya kung minsan, pag meron ako, minsan siguro pag gipit lang talaga siya, pumupunta siya dito sa akin. Hindi siya nangihingi. Siyempre, alam ko naman na siyempre may estudyante din ako. Siyempre, inuuna ko yung anak ko. Hindi ko talaga inaano. Pag nanghihingi ka agad. Pero pag siya naman, pag pumunta naman siya dito sa akin, pag meron ako, binibigyan ko. Kaya nga ngayon, i-surprise ko siya. Bumili ako ng store supply sa mga anak ko, sa ako ko, isabay ko na rin siya. Para, kumbaga, tulong ko na rin sa kanya. Kasi, sabi kasi nila, pag matulungin ka daw tao, more blessings ka na dumating sa'yo, sana na. At saka, hindi ko rin yan talaga inaano. Kasi, nakakaawa. Kasi, minsan, binira na yun siya pumupunta dito sa akin. Minsan, pag siguro, this coming Sunday, siguro, baka, malay mo, kasi nung nakaraan taon, Mother's Day, pumunta siya dito sa akin. Magano na yan siya parang magto 2 years na yata, tinutulungan ko siya.
Kunting ano lang, kung basta't may kailangan siya minsan, binibigyan ko. Ayun, niloload ko. Yun lang naman yung ano. Kasi syempre, di ba, kung estudyante ka, pag estudyante kasi, kailangan talaga ng load. Kaya, ayun, obligado ko siyang i-load, weekly. Kailangan, sa buong, na yan, buong linggo na yan, ko na siya, niloload ko na siya. Kaya, ayun, pag mag-load ako sa anak ko, niloload ko na rin siya kasi kailangan niya rin sa school. Kaya, pag bumili ako ng school supply ngayong pasukan malapit na June yata, kailan kaya yung pasukan nila. Pero iniisip ko na yan, siguro inaano ko na yan. Alam mo, magkakapera ako, mabilhan din siya. Kasi, mag-moving up na tong anak ko. So, hindi na siya kailangan bumili pa siya ng, bilhan ko pa siya ng uniform. Kung bilhan ko yung ako ko na lang isa. Yung andito sa akin, ako kasi nagpapaaral. Ayun. Sana, sabi ko, kahit medyo mahirap, ang saya pala no, pag nakatulong ka sa, pag nakatulong ka, ang sarap sa pakiramdam na makatulong ka sa ibang tao na yung hindi ba na walang, kumbaga, yung parang sa mo na gusto mo siyang tulungan, ang sarap talaga sa pakiramdam. Kaya gusto ko. At yan lang po yung ko, siguro abangan nyo na lang, ipapakita ko sa inyo pag namili na ako. Syempre, sobrang special, hindi ko sasabihin sa kanya. Matalino kasi siya palagi kasi siya. Simula nung nagkaibigan sila ng anak ko, yung anak ko rin, nagiging na rin siya. Ngayong third year niya, nasali siya sa with honors. Kaya, masipag na siya mag-aaral. Dati hindi yun Hindi talaga yun, hindi yun mahilig mag-aaral. Panay cellphone. O, syempre, nakakatuwa pala sa bilang nanay kahit nag-iisa lang ako. O, nag-iisa lang akong kumakayod para sa mga anak ko. Nakakatuwa pala na masustentuhan mo yung mga anak mo. Ngayon, kumbaga kahit tamang-tama lang yung kita mo, at least maibigay mo sa kanila yung gusto nila, lalo na sa pag-aaral nila, lalo na pag may mga project. Alam mo kung minsan, sabi nga nila parang wala daw akong problema kasi palagi lang ako nakaharap sa camera. Hindi totoo yan. May problema ako. Hindi lang nila nakikita na ako kasi, kahit may problema ako, marunong ako magdala. Dinadaan ko sa tawa, hindi nila alam, pag ako na lang mag-isa, umiiyak ako. Hindi ko lang talaga pinapakita sa kanila. Kasi syempre parang hindi sila hindi rin sila parang sabihin lalo na pag estudyante, hindi ako nagpapakita sa kanila na umiiyak ako, na nahihirapan na ako, hindi ganon. Kailangan, pag marunong kang magdala sa mo, hindi mo ipakita sa mga parang hindi sila mag-discourage. Kasi pag nakita nilang umiiyak ako, sabihin, ay hindi na lang ako maghingi kay mama kasi kawawa naman, wala na akong pera, ganun. Pero sa totoo lang nahihirapan na ako. Pero yun, walang magawa. Siyempre, anak mo, kailangan sustentuhan mo. Yun. Kailangan papaaralin mo para makatapos, hindi matulad ko na hindi nakapagtapos. Pero hindi ko yung sinisisi sa magulang ko na hindi ako nakapagtapos. Kasi alam ko naman yung noon. At saka ngayon, syempre, hindi mo igaya. Kasi, syempre, yung mama ko kasi dati single mom din yun. Kasi magang bata pa lang namatay na ako. So, mama ko lang yun na tumatagulong sa amin. Siyempre, alam ko naman kung anong hirap ng buhay. Kaya, ayun. Pero ngayon, kahit ako lang mag-isa, pinipilit ko talagang kayanin alang-alang sa mga kahit nahirapan ako, nakasmile pa rin sa camera. Hi, good evening sa lahat. Nakasmile pa rin sa camera.
Galing sa trabaho, kahit sobrang pagod. Kasi pag-araw kasi, may trabaho ako. Nagtatrabaho ako. So, yung time ko, bawal kasi sa trabaho ko yung cellphone. So, yung time ko humawak ng cellphone, pagdating ko dito sa bahay, mga 5 kasi yung auto. So, syempre, maglakad pa. Maglalakad pa, tapos bibili pa ng ulam, pagdating ko dito sa bahay, magluluto pa, pakain mo na ng mga bata, pagkatapos nila kumain, saka ko humawak ng cellphone. Pag may pasya kasi, pagkatapos ko magluto, pagkatapos ko may oras pa ako maglaba para kinabukasan luto na rin. Kasi, syempre, maaga pasok. So, ayun. Kaya, may time pa akong humarap sa camera, kahit sobrang hirap na, nakasmile pa rin kasi siguro dyan ko nalang iginugol yung panahon ko sa pag video, tapos pag TikTok, yun lang. Tapos lalo na pag syempre, lalo na hindi ko naman inaano, pero sabi nila palagi lang daw ako. Tuwing nagti-TikTok sila, mukha ko daw ang nakikita nila sa ulo nila. Wala nga naman. Sabi nila panay upload na lang. Panay upload. Ay, nako Lord. Siguro, dyan lang ako na parang ini-enjoy ko sarili ko dyan sa cellphone ko. Siguro kung magreklamo na yung camera ko na sabihin, ang pangit ko, palagi ka na lang lagi nakaharap sa camera, magsawa na sa akin, pero okay lang. Okay. Guys, magbabay na ako kasi bukas maaga pa yung pasok ko. Maaga rin ako magising, 4 o'clock pa lang, mga 4:30 gising na ako. Kaya nga, bye-bye! Love you! Abangan nyo na lang. Mamili ako. Ipakita ko sa inyo. God bless you all. Bye-bye. Good night. Sweet dreams.